Ang tagal mo mama, nagugutom na po ako eh. Mabuti at hindi kami nagkasalisi ni Papa, timing ang pagsundo. Tuwing may pasok talaga, daily routine ko na every lunch talaga bumibisita ako sa school para magdala ng pananghalian na Ate Akila at ni Baby Kid. At ngayon nga, ay dumaan muna ako dito sa Candilejo na malapit sa amin. May nakakilala nga sa akin tricycle driver, kaya naman nga sabi niya ay sumakay na daw ako. Pero sabi ko nga, ibibili pa ako sabi naman niya, willing naman daw siya maghintay. Kaya naman hinintay na niya ako. May hindi naman ako araw-araw bumibili ng Candilemon kasi sabi nga nila, lahat daw ng sobra ay masama. Kumbaga parang kanta lang pang pagbili ko ay parang paminsan-minsan lang, ganun. At eto na nga yung tricycle driver na naghintay nga sa akin, kaya naman nga syempre sasakay na tayo. Libre nga ako sa lakad pero syempre yung 15 pesos ko ay hindi. Kapag nga ako nandating dito sa school, kaya naman nga ibang mga nanayan dito na nga sa waiting area. At dito nga ay nakita ko pa kayo dati ka klase nung elementary. Tira yun, bilis ang panahon, no? Parang kailan lang ay kami nga ang pumapasok pero ngayon nga naghahatid na kami ng mga anak-anak namin. Kaya naman shoutout sa iyo, Lani. At dahil sa tingin ko nga hindi pa naman nga maglalabas si Baby King, kaya naman nagdesisyon na nga muna akong umakyat sa taas. At dito nga ay saktong akyat ko dahil pa-dismiss na nga ang klase ni na Ate Akila from lunch, kaya naman lumabas na si ate. Saan tubigan mo? Pagkatapos ko pupunta kay Ate Akila, pupunta na nga ako kay Baby Ken na sabi nga niya sa akin, ang tagal ko raw, nagugutom na daw siya. Pero bago ko nga siya pinakain, hinipo ko nga siya at ramdam ko naman nga na wala na siyang lagnat. Ay, hindi na ako mainit! Wow! Galing na! Ay ka! Ay! Okay. Hold this. Alisin mo yung plastic. Careful ha, baka tumangod. Patong mo dito. Kain na. Bago pa talaga makasubo, inuna pa talaga itong saging dahil nga ito isa sa paborito rin niyang prutas. Na minsan pa nga yan na lang din nga ginagawa niyang ulam para nung mga bata kami. Ang pagkakaiba nga lang yung saging niya lakatan nyo sa amin noon, saging na saba. Sundo na tayo! 2:00 na nga ito ng hapon, kaya naman sunduan time na. 2 PM kasi ang labas ni Baby Kid ay lumalis ako sa bahay halos pasado 2:00 ng hapon. Kaya naman nga din ako'y pandala sa ipaspas pa ang lakad. Madalas kasi talaga sa hapon ay si Papa na sumusundo sa mga bata. Kaya lang ngayong araw ay maraming ang tawag na deliver at wala namang magdadala, kaya sabi nga niya siya na lang daw magdi-deliver. At di nga kung mapapansin nyo, napakarami na talagang bata sa labas kasi talagang labasan ng literal. Pero si Baby naman lagi ko naman yung sinasabihan na huwag siyang lalabas hanggat hindi ko nga siya sinusundo. Pero syempre even yung mga guro nyo ay talaga namang hindi na talaga pinabalabas ng mga bata na wala talagang sundong magulang. Abay, sa isip-isip ko nga ko si Papa nga ang susunduin ako, lalo malilate sa pagsundo sa mga bata. Dahil yung kanyang dideliveran ay medyo malayo-layo rin. At mula nga dito sa gate, natatanaw ko na si Baby Ken na nasa labas na ng kanyang classroom. At paglapit ko nga ay sus, kaya naman pala nakita niya yung mga batang kaklase niya nung siya ay nasa kinder. Mga batang minsan talaga ay hinahanap niya sa akin kung nasaan na nga sila. Kasi nga daw, namimiss niya na ang mga ito. Kaya naman tuwan-tuwa siya nung makita niya ang mga ito. Kaya ko na rin siyang umuwi, kaya nga nagpaalam na siya doon sa kanyang guro. Abay, parang gusto pa nga makipaglaro dito sa mga batang ito, kaya lang sabi ko nga ay hapon na. At pag ganitong uwian naman nga, inuuna namin uwi si Baby, tapos binabalikan na lang si Ate Akila kasi magkaiba nga sila ng oras. Tinakbuhan na nga ako, talagang iniwan na nga niya ako, kaya naman tawag-tawag ko siya, tapos bigla nga siyang nawala. Bulaga! Tinaguan pa talaga ako at paglalakad nga namin, nakita nga namin ito si Papa, sakto talaga ang dating. Sakay na nga sana talaga kami dyan sa pila ng tricycle pero nakita ko nga siya. Nagbaka sakali na nga lang nga daw siya kung aabutan niya kami sa school. Dahil nga from deliver ay dumiretso na nga daw siya dito sa school. Kaya naman nakalibre kami ng pamasahe. O Aisha, yun lang muna ang buhay ganap natin ngayong araw. Paalam!